Ayan, magandang morning sa inyo lahat. Good morning. Ito, biyahe ulit tayo. Buti maganda yung panahon, no? Walang ulan, pero makulimlim. Pero sabi nga sa nakaalis na raw yung bagyo, no? So, hindi ko pa na-sprayan ulit to, no? Kailangan kong sprayan ulit. May nararamdaman akong, pwedeng manikit. Ano yung manikit? Malagkit. So parang kumakapit yung yung mga sensor niya. Saka para lumuwag din yung teka, ang gulo nito. Okay, unahan muna natin. Uy, nice yan, electric car. So alis na, natin, bilisan na natin, baka abutan pa tayo ng ulan. Mahirap magpatuyo ng ng kapote, So sa Tarlac, hindi natin alam ano magiging sitwasyon ng panahon, pero babiyahe tayo, guys. Biyahe tayo dyan. So yan. So yun, syempre siguro pag uwi ko, natin to, kailangan na natin sprayan ulit, ng mga switches. Saan daw ba ako nag-spray? Dito lang, singit-singit, papasok naman yan. Hanggat kaya nyong ma-sprayan dyan, tapos punasan nyo na lang para hindi makalat, So dito rin, ganun din, nalagyan nyo rin. Actually ito yung nakikita ko ngayon sa kabila, na mas prone sa error, hindi naman error na error lang na lumalabas yung mga ilaw, pero magagamit mo siya ng maayos. Ayun, so may mga sagutin ko lang din yung nagtatanong ng lead acid, naka lead acid ka. Sa experience ko kasi, ang lead acid talaga 2 to 3 years, swerte ka na umabot ng 3 years talaga. Pero pagka malapit ka na, nakalagpas ka na ng 2 years, abangan mo na, medyo kailangan mo na talaga mag-ipon talaga yun. Actually dapat nung pala nag-iipon ka na pang palit ng battery. Yan naman ang maintenance niyan. Hindi ka nga naggagasolina, pero nagme-maintain ka ng barya mo para maipon mo pang palit ng baterya. So yun, ang nangyayari, pag sinaksak mo, mabilis na mag-green. So kaya saglit lang, wala pang 2 oras, green na. Malapit na yan, guys. Pababa na ng pababa yung power ng baterya. So yung lead acid, ganun po siya, kahit na mo siya ng tubig, sayang lang po effort nyo. Kung kahit lagyan nyo po ng tubig yan, lalakas po sa una yan, pero mabilis lang din po yan, ititirik pa kayo nyan. Kaya might as well palit na po kayo ng baterya talaga. At huwag nyo na rin pong palitan ng paisa-isa. Oo, magastos talaga pagka isang buo talaga kasi siya, para pantay-pantay. Pwede naman po yung paisa-isa, kaya lang madadamay lang po yung iba niyan, sayang po yung bilhin ninyo. Huwag na kayo mag-effort na repairin. Pwede nyo naman repairin kung dyan nyo lang naman siya, yung tipong kaya nyo pong itulak pagka tumirik kayo. Pero pagka malayo po yung mga biyahe nyo, huwag nyo na pong tipirin. Alam nyo naman po sa sarili ninyo na ang biyahe ninyo pamasok nyo talaga yan, kailangan nyo rin mag-invest, Ayan, may kainitan po yung panahon, So yun lang naman ng iba naman. Pero syempre check nyo rin yung mga wirings ninyo, baka naman mamaya nag-green pala, naglulus pala yung contact nyo dun sa saksakan mismo ng kinapa ko tuloy yung kasi tayo nagpalit tayo ng diba, ng rubber na pang cover. Maganda pa yung rubber para talagang walang pasok yung tubig Yung stock kasi lang yun gumagana lang, spring lang yun bagal. So yun, iingat niya na yan, pag-ipunan nyo na yan, magpalit ng baterya. Sa mga 2 years mahigit na naka lead acid,
Pero alam nyo, ang maganda kasi talaga sa lead acid, kahit ibabad nyo sa tubig yan, safe na safe yan. Eh kung gusto niya lang naman na pang lubugan sa baha, mag lead acid kayo. Mura lang yun eh. Mura sa iba, mahal sa nag-iipon. Pero ibig sabihin, compare mo sa LiPo4, sa lithium, malayo. Actually kaya din naman ng yan, depende sa builder kung maganda yung pagkakagawa niya, no, pagkaka-seal niya, no, para kahit ilubog mo sa baha. Pero mas pinaka-safe lang talaga yung lead acid. Kaya lang lead acid ka lang, 'di ba? Okay lang man yung lead acid. Kaya lang syempre yung bigat noon, consider mo din. Saka yung presyo talaga, malayo talaga yun. Kaya parang alam mo yun, kaya mo pwedeng sabihin na kaya ko ilubog to, sige, hindi, ibida mo na, di ba? Okay lang yun. Basta kami nakakalayo nang walang pahinga-pahinga, di ba? Ganun lang yun, LiPo4. Naka lead acid naman din tayo dati, kaya lang hindi na natin para masyadong ipahiwatig na ganun, di ba? Saka ba't ka naman may malubog ka pa eh. Ayan, so signal na tayo dito. Uy, yung MJC, Marvin Chua, diba? 900 Indulge Create Salon, diba? Ngayon lang. Okay, so dito na lang siguro at pipila tayo. Uy, mainit kaya layo tayo. Siksik tayo dito ng konti para kung sakali wag naman magkaroon ng hindi tayo mapansin, makatakbo tayo. Kailangan alerto kayo dito sa ganito. Kasya siya, ako hindi ako kasya eh. Pagka napapaligiran kayo ng mga malalaking truck, kailangan alerto pa rin kayo, no? Dati may tumumba ditong nahihimatay na bus. Dito gumano, no, sumandal dito sa aisle. 15 kilometers. So sabihin na natin 17, 18 kilometers times 236 40, tama ba? Mga ganun nga, 36. Okay, so dito na lang po. At nakita ko lang din na yung pagliko natin, no? So tamang pwesto lang tayo dito sa kasi dito tayo kakaliwa na tayo dun sa may mag-u-turn tayo dun. Dito na lang tayo. Kaya lang may kumakaliwa dito. Electric din, no? Parang foreigner. Okay, yun lang po. Salamat.